Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1991-98. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang talino talaga ni Alvin. Tinawag lang niya ang bluff ni Senior Brother Wenyang, at sapat na iyon para takutin si Senior Brother Wenyang. Don't tell me Senior Brother Wenyang ay hindi talaga nangangahas na tanggapin ang death duel na iminungkahi ni Alvin. Nagbulungan ang mga disipulo ng Saintland habang nakatingin sila kay Wenyang. Batay sa kanilang mga salita, maririnig nila ang pagkutya ni Wenyang at sinasabing siya ay duwag. Tinatawag ang aking bluff. Natural, naisip din ito ni Wenyang. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sumang-ayon lamang sa mungkahi ni Alvin. Hindi siya naglakas loob na kunin ang panganib na ito. Kung natalo siya, mamamatay siya. Mukhang wala kang lakas ng loob na tanggapin itong death duel na ito. Walang pakialam na sabi ni Alvin habang nakatingin kay Wenyang, sobra sa pagiging isang tunay na disipulo. Nang matapos siyang magsalita ay pumihit siya sa langit at aalis na sana. Sobra para sa pagiging isang tunay na alagad. Ang mga salita ni Alvin na puno ng pang-aalipusta ay nagpagalit kay Wenyang, na naging dahilan upang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Malamig siyang ngumuso. Alvin, sumasang-ayon ako sa mungkahi mo. Sa tingin mo ba, ako, Wenyang, ay lalakoin mo? Katawa-tawa. Mabilis na nagdesisyon si Wenyang. Kung hindi siya pumayag sa mungkahi ni Alvin, nangangahulugan ito na natatakot siya kay Alvin na pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Kung talagang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya, mas mabuting tanggihan niya ang hamon ni Alvin. Gayunpaman, si Alvin ay mas mahina kaysa sa kanya, at tinatawag lang niya ang kanyang bluff. Nakakahiya naman kung tatanggihan niya ang hamon niya. Nang marinig ang mapanghamak na salita ni Alvin, pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sa wakas ay pumayag si Wenyang sa kanyang mungkahi. Batay sa kanyang nakikita, si Alvin ay tumatawag lamang sa kanyang bluff. Pumayag ka. Saglit na natigilan si Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Dahil sa gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, nagsimula muli ang isang round ng diskusyon sa mga disipulo ng Saintland. Nakita mo ba? Nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Parang hindi niya inaasahan na papayag si Senior Brother Wenyang sa kanyang mungkahi. Based dito, sigurado ako na sinusubukan lang niyang magmukhang misteryoso. Sa kabutihang palad, pumayag si Senior Brother Wenyang sa kanyang mungkahi. Kung hindi, magdudulot lamang siya ng kahihiyan sa kanyang sarili at sa iba pang tunay na disipulo. Tama. Isang tunay na alagad na takot tumanggap ng death duel mula sa isang elite na disipulo. Kung kumalat ang balita tungkol dito, talagang magdudulot siya ng kahihiyan sa kanyang sarili at sa iba pang tunay na disipulo. Sa kabutihang palad, sa wakas ay pumayag si Senior Brother Wenyang sa mungkahi ni Alvin sa napakahalagang sandali. Nabigo si Alvin na tawagan ang bluff ni Senior Wenyang. Nadama ng grupo ng mga disipulo ng Saintland na ginawa ni Wenyang ang tamang desisyon. Sa kanilang opinyon, si Alvin ay tumatawag lang kay Wenyang. Marahil ay sinusubukan niyang takutin si Wenyang na umatras sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng death duel. Dahil pumayag si Wenyang dito, natural, nabigo ang kanyang mga plano. Sa sandaling ito, mangangahas pa ba si Alvin na igiit ang pagkakaroon ng death duel? Ang katotohanang sumang-ayon si Senior Brother Wenyang sa mungkahi ni Alvin ay nangangahulugan na naimbestigahan na niya si Alvin. Tingnan mo ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin. Sigurado akong hindi siya mangangahas na magpatuloy sa death duel. Kung magpapatuloy siya, tiyak na mamamatay siya. Sa sandaling ito, sa bingit ng buhay at kamatayan, sigurado akong mas gugustuhin niyang pahirapan ni Senior Brother Wenyang kaysa mamatay. Ang kanyang maliit na panlilinlang ay nabigo. Nagbulungan ang grupo ng mga alagad ng Saintland. Nadama nilang lahat na sasalungat si Alvin sa kanyang mga salita ngayong pumayag na si Wenyang. Alvin, sumang-ayon ako sa iyong mga mungkahi. Huwag mong sabihing babalikan mo ang iyong mga sinabi. Marahil, mas gugustuhin mong pahirapan kita kaysa pumunta sa palasyo ng kamatayan upang lagdaan ang kasunduan sa kamatayan at isagawa ang duel ng kamatayan. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wenyang nang makita niya ang nagulat na ekspresyon sa mukha ni Alvin. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak.
Sa sandaling ito, naalala ni Wenyang ang dati niyang pag-aalinlangan. Natutuwa siyang pumayag siya sa mungkahi ni Alvin. Kung hindi, siya ang mapahiya. Sa harap ng mapanuksong tingin ni Wenyang at ng mga alagad ng Saint Land, nabawi ni Alvin ang kanyang kalmado. Sinabi niya nang walang pakialam, pamunuan ng daan. Humantong sa daan. Nang sabihin ni Alvin ang tatlong salitang ito, tumahimik ang buong lugar. Ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land ay tumingin kay Alvin na may tulalang ekspresyon. Hindi sumagi sa kanilang isipan na papayag si Alvin dito. Hindi ba siya natakot na hindi siya makaka-back out mamaya? Si Wenyang ay natigilan din. Hindi niya inaasahan na papayag din si Alvin dito. Muling naputol ang determinasyon ni Wenyang habang ang iba't ibang ekspresyon ay lumipad sa kanyang mukha. Bakit? You don't dare to do it. Hindi ka ba pumayag kanina? Ngumiti si Alvin kay Wenyang nang makita niya ang pagbabago ng mga ekspresyon sa mukha ni Wenyang. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, naging berde ang mukha ni Wenyang bago ito namutla. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ng galit bago niya sinabi, Alvin, gusto kong makita kung magiging mayabang ka pa rin kapag pumirma tayo sa Death Pact. Sa sandaling matapos magsalita si Wenyang, hindi na niya hinintay ang sagot ni Alvin dahil naging blur ang kanyang katawan habang umaakyat siya patungo sa Central Square. Sumunod ka sa akin sa Palasyo ng Kamatayan kung maglakas loob kang pumirma sa kasunduan ng kamatayan. Magkakaroon tayo ng duel ng kamatayan pagkatapos. Kung hindi ka manggahas, iparamdam ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng mas mabuting mamatay. Habang nag-charge siya palabas, umalangaw-ngaw ang boses niya mula sa malayo. Napuno ito ng nakakatakot na malamig na aura. Tila naging dahilan upang bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid. Matapos maglakbay ng malayo si Wenyang, bumagal siya bago siya tumalikod upang tingnan si Alvin ng masama. Parang gusto niyang tiyakin na talagang sinusundan siya ni Alvin. Ang Palasyo ng Kamatayan ay matatagpuan sa gitna ng Central Square sa Saint Island ng Fire Worship Sect. Ang Saint Island ay isa pang pangalan para sa Fire Worship Sect Saint Land's main island. Sa banal na lupa ng Fire Worship Sect, ang mga alagad ng Saint Land na may galit ay maaaring pumunta sa Palace of Death at pumirma ng Death Pact na masasaksihan ng Elder ng Palace of Death. Hindi lang iyon, ngunit maaari rin nilang labanan ang isang buhay o kamatayang labanan sa Death Arena. Sa kasalukuyan, si Wenyang ay patungo sa Palace of Death sa Saint Island Central Square. Natural, iyon ay kung susundan siya ni Alvin doon. Mukhang alam ni Senior Brother ang panloloko ni Alvin at hindi na siya niloloko. Tulad ng kasabihan, once bitten twice shy. Kung hindi pa rin alam ni Senior Brother Wenyang, sayang lang ang pagiging isang tunay na disipulo at isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Tama. Isang tunay na alagad na natatakot sa duel ng kamatayan sa isang piling disipulo. Kung kumalat ang balita, hindi ba siya magiging katatawanan? Karamihan sa mga disipulo ng Saint Land ay nagbigay ng thumbs up kay Wenyang nang makita nila ang kanyang mapang-akit na paraan. Kasabay nito, muling inilipat ng mga disipulo ng Saint Land ang kanilang tingin kay Alvin. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng bakas ng pangungutya. Gusto nilang makita kung nang-ahas si Alvin na sundan si Wenyang sa Palace of Death sa Saint Island Central Square. Sa sandaling pumunta sila sa Palace of Death at pumirma sa Death Pact, wala sa kanila ang makaka-atres. Junior Brother Alvin, huwag kang pumunta. Senior Brother Alvin, huwag kang pumunta. Nang susundan na ni Alvin si Wenyang, dalawang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Kaagad, napansin ni Alvin ang dalawang disipulo ng Saint Land na nakatayo sa dalawang magkaibang lugar. Sila ang nag-transmit ng kanilang mga boses sa kanya, sinusubukang pigilan siya sa pagsunod kay Wenyang sa Palace of Death sa Central Square ng Saint Island. Isa sa kanila ay walang iba kundi si Damaso na ang bahay ng Primus ay inagaw ni Alvin sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's first mine. Katulad ni Alvin, si Damaso ay mula sa Black Turtle Sanctum mula sa Four Symbol Sanctums. Ang dahilan kung bakit nagawang iwan ni Damaso ang unang mine ng Four Symbol Sanctums at pumunta sa Saint Land para maging isang alagad ng Saint Land ay dahil sa matagumpay niyang naiintindihan ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay sa pag-unawa sa Black Turtle's Barrier ay dahil sa pressure mula kay Alvin noong araw na iyon. Dahil dito, nakaramdam siya ng pasasalamat kay Alvin.
Nang makita niya si Alvin na malapit nang tumalon sa fire pit, mabilis niyang ipinadala ang kanyang boses kay Alvin. Junior brother Alvin, mas gugustuhin ng pastol na mawala ang balahibo kaysa sa tupa. Hanggat nabubuhay ka, magkakaroon ka ng pagkakataong makapaghiganti. Hindi na kailangang sundan si Elton sa Palace of Death dahil lang sa isang sandali ng galit. Kung pupunta ka talaga sa Palace of Death at pumirma sa Death Pact, huli na ang lahat kahit na gusto mong magbago ang isip. Sinubukan ni Damaso ang kanyang makakaya para hikayatin si Alvin. Simple lang ang kahulugan ng mga salita ni Damaso. Hanggat nabubuhay siya, makakapaghiganti siya sa hinaharap. Hindi katumbas ng halaga para sa kanya ang paghahanap ng kamatayan. Salamat sa iyong pag-aalala, Senior Brother Damaso. Alam ko ang ginagawa ko. Tiniyak ni Alvin kay Damaso bago siya tumingin sa ibang tao na nagtangkang pigilan siya. Isang beses lang niya nakita ang ibang tao. Dahil dito, laking gulat niya nang makita ang nagtangkang pigilan siya. Ang taong ito ay ang alagad ng banal na lupa na nakatagpo niya 10 araw na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, kalalabas lang niya sa rehistro para sa mga bagong disipulo ng Saintland at hindi niya alam kung saan ang tirahan ng mga disipulo ng Saintland. Dahil dito, pinigilan niya ang taong ito para humingi ng direksyon. Bukod sa panahong iyon, wala siyang ibang pakikisalamuha sa taong ito. Hindi sumagi sa isip niya na pipigilan siya ng taong ito sa sandaling ito. Senior brother, bakit mo ako tinawag na senior brother? Tanong ni Alvin na may mapait na ngiti sa pamamagitan ng kanyang voice transmission. Naalala niyang tinawag niya ang kausap bilang senior brother sa huling pagkikita nila. Bukod dito, tinawag din siya ng ibang tao bilang junior brother. Ang disipulo ng Saintland na hamarang kay Alvin ay walang iba kundi si Gilbert na nagbigay ng direksyon kay Alvin 10 araw na ang nakalipas. Sinabi niya sa medyo nakakatakot na boses, Junior Brother Alvin, ako, si Gilbert, ay hindi alam ang iyong pagkakakilanlan noong araw na iyon. Paumanhin sa pagiging ignorante. Si Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya. Mabuti kung hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Alvin. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin, hindi na siya nang ahas na tukuyin ang kanyang sarili bilang senior brother. 1992. Hindi mapigilan ni Alvin ang mapangiti nang marinig niya ang sinabi ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi niya ipinagpatuloy ang pakikipagtalo tungkol dito kay Gilbert dahil alam niyang ito ay isang mundo kung saan ang mga malalakas ay iginagalang. Taos-puso si Gilbert nang tawagin siya bilang senior brother. Kung iginiit ni Alvin na tawagan si Gilbert bilang senior brother, mapipilitin din si Gilbert. Junior brother Alvin, bagamat malakas ka, natatakot akong kulang pa rin ito kumpara sa isang tunay na disipulo. Sino man sa mga tunay na disipulo ay nasa Saint Celestial Stage na o mas mataas. Ang senior brother Wenyang, partikular, ay nakaabot na sa unang anyo ng Saint Celestial Stage ilang taon na ang nakakaraan. Patuloy siyang pinayuhan ni Gilbert sa pamamagitan ng voice transmission na may time na ekspresyon. Naramdaman ni Alvin ang init na bumalot sa kanyang puso nang harapin ang mabuting hangarin ni Gilbert. Kung tutuusin, minsan lang niya ito nakilala bago ito. Ang katotohanan na siya ay mabait na mag-alala tungkol sa kanya ay napakabihirang. Huwag kang mag-alala. Sinagot ni Alvin si Gilbert sa pamamagitan ng voice transmission at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Pagkatapos, sa ilalim ng walang magawang pagtitig ni na Gilbert at Damaso, lumipad siya patungo sa tunay na disipulo, si Wenyang, na lumipad ng medyo malayo. Ha! Agad na naging solemn na ang ekspresyon ni Wenyang nang makita niyang si Alvin ay talagang matapang na sundan siya. Talagang naglakas loob siyang sundan ako. Mukhang hindi siya susuko bago nila pirmahan ang death duel. Talagang ibinibigay niya ang lahat. Gayunpaman, kahit na ang kanyang lakas ay malayo sa maihahambing kay Senior Brother Wenyang, sa paggawa nito, nagagawa pa rin niyang eye pressure si Senior Brother Wenyang. Tama. Tingnan mo ang ekspresyon ni Wenyang. Naging seryoso na. Habang ang mga disipulo ng Saintland ay inilipat ang kanilang atensyon kay Wenyang, ang kanyang mataimtim na ekspresyon sa wakas ay nawala. Sinulyapan niya si Alvin ng masama at sinabing, Alvin, iniisip ko talaga kung magiging matapang ka pa kapag nakarating na tayo sa Palace of Death at kailangan nating pirmahan ang Death Pact. Sana ay masunurin mong lagdaan ang Death Pact. Kung hindi, tiyak na pupugutin ko ang iyong mga kuko isa-isa at hahayaan kang matikman ang kamatayan.
Palamig ng palamig ang tono niya habang nagsasalita. Bagamat ang kanyang mga salita ay hindi inilaan para sa mga alagad ng banal na lupain, nagdulot pa rin ito ng panginginig sa kanilang mga tinak. Punan ng aking mga kuko isa-isa. Ang layuning pumatay ay kumislap sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin nang marinig niya ang walang awa na mga salita ni Wenyang. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay napakalma na nakakatakot. Humph! Gusto kong makita kung hanggang kailan mo mapapanatili ang iyong kalmado. Agad na lumipad palabas si Wenyang sa kahihiyan nang makita niyang nanatiling kalmado pa rin si Alvin kahit marinig ang kanyang malupit na mga salita. Malamig siyang ngumuso habang binibilasan ang paglalakad at tinahak ang daan patungo sa Central Square ng Saint Island. Sinundan siya ni Alvin sa bilis na hindi mabagal o mabilis. Sa simula hanggang sa huli, wala siyang balak na umiwas sa laban na ito. Sinundan din sila ni Damaso, Gilbert, at ng mga disipulo ng Saint Land. Nang marating nila ang kalangitan sa itaas ng Central Square ng Saint Island, naakit ng mga tao ang iba pang mga disipulo ng Saint Land sa Central Square. Anong nangyayari? Bakit biglang ang daming tao? Ha! Ang taong lumilipad sa pangunguna ay tila si Senior Brother Wenyang. Si Senior Brother Wenyang talaga. Mukhang sinusundan ng grupo ng mga tao si Senior Brother Wenyang. Mukhang may hindi tama sa ekspresyon ni Senior Brother Wenyang. Ano ang nangyayari? Mayroon lamang mahigit 170 tunay na disipulo sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Iyon ang dahilan kung bakit kinilala ng maraming disipulo ng Saint Land si Wenyang. Kahit na ang lakas ni Wenyang ay itinuturing na nasa ibaba sa lahat ng mga tunay na disipulo, madali pa rin para sa kanila na makilala siya dahil kakaunti ang mga tunay na disipulo. Pupunta ba si Senior Brother Wenyang sa Palace of Death? My goodness! Anong nangyayari? Magkakaroon ba ng death duel si Senior Brother Wenyang sa isa pang tunay na disipulo? Nang mapagtanto ng mga disipulo ng Saint Land na si Wenyang na nangunguna ay patungo sa Palace of Death sa gilid ng Central Square, mahigit 1,000 mga disipulo ng Saint Land ang nagkagulo, na naging dahilan upang maging maingay ang Central Square. Nang bumaba si Wenyang sa labas ng Palasyo ng Kamatayan, mahigit 1,000 disipulo ng Saint Land ang sa wakas ay nalaman ang tungkol sa nangyari mula sa iba pang mga disipulo ng Saint Land na nandoon na mula pa noong una at sumunod kay Wenyang dito. Si Senior Brother Wenyang ay anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Ang binata sa likod ni Senior Brother Wenyang ay si Alvin na kamakailan ay naging tanyag sa Fire Worship Sect. Ang Nine-Clawed Dragon Warrior. Ang Martial Cultivator Genius na pinagkadalubhasaan ng 4 na high-grade divine abilities. Si Alvin ang nagmungkahi na magkaroon ng death duel kasama si Senior Brother Wenyang. Ang mga disipulo ng Saint Land na nasa Central Square ay nagkaroon ng mas malaking kaguluhan pagkatapos nilang malaman ang tungkol sa nangyari. Isang ordinaryong elite na disipulo na nag-issue ng death duel sa isang tunay na disipulo. Sa kasaysayan ng Fire Worship Sect, hindi pa nangyari ang ganoong kakatwang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang isang tunay na disipulo ay kumakatawan sa lakas ng isang powerhouse sa Saint Celestial Stage o mas mataas. Ang isang ordinaryong elite na disipulo ay hindi maihahambing sa isang tunay na disipulo. Parami ng parami ang mga disipulo ng Saint Land, tulad ng mga nauna, ang nadama na tinatawag lamang ni Alvin ang bluff ni Wenyang sa pag-asang matakot siya. Sa tingin ko ay matatakot si Alvin kapag nakapasok na siya sa Palace of Death at kailangang pumirma sa Death Pact. Hindi simpleng tao si Alvin. Gumagamit talaga siya ng psychological na taktika. Hulaan ko, tatanggihan niya ang Death Pact kapag pinirmahan ni Senior Brother Wenyang ang Death Pact. Batay sa sitwasyon sa ngayon, malamang na mangyari iyon. Kung magdadalawang isip si Senior Brother Wenyang na pirmahan ang duel ng kamatayan at tumanggi itong pirmahan, mananalo si Alvin sa psikolohikal na labanang ito. Si Alvin, natural, ay narinig ang mga talakayan ng mga disipulo ng Saint Land. Psikolohikal na taktika. Hindi lang si Alvin ang nakarinig ng talakayan. Siyempre, narinig din ito ni Wenyang. Agad na nag-alinlangan si Wenyang. Kung tutuusin, hindi pa siya mentally prepared para dito hanggang ngayon. Bagamat pinangunahan niya si Alvin dito, ginawa lang niya ito para takutin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay 70% lamang ang nakatitiyak na mapapatay niya si Alvin. Hindi siya 100% sigurado dahil hindi siya sigurado kung talagang may kakayahan si Alvin o tinatawag lang niya ang kanyang bluff.
Naramdaman niya ito dahil sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Waldo. Alam niya kung paano namatay si Waldo. Si Waldo ang nagkusa at naglabas ng death duel kay Alvin. Nag-iwan ito ng impresyon sa puso ni Waldo. Sa totoo lang, alam niya na imposibleng si Alvin ang kapareha niya. Gayunpaman, dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, hindi siya nakatitiyak na dapat siyang makisali sa death duel kasama si Alvin. Ayaw niyang sundan ang yapak ng kapatid. Huwag mong sabihing may plano si Alvin na magbago ng isip pagkatapos kong pirmahan at ilagay ang aking handprint sa death pact. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Wei sa sandaling naisip niya ito. Gayunpaman, sa libu-libong Saintland ng mga disipulo na sumusunod sa likuran niya, alam niyang hindi na mababawi ang sitwasyon. Gaya nga ng kasabihan, kapag ang isang palaso ay inilabas, hindi na ito makakaikot. Palace of Death. Samantala, si Alvin na sumusunod sa likuran ni Wenyang ay inilipat ang kanyang tingin sa isang malaki at marilag na palasyo sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga salitang Place of Death ay nakasulat ng detalyado sa plaque na nakasabit sa pangunahing pasukan ng palasyo. Bakit tumigil si Senior Brother Wenyang? Pumasok ka. Nakarating na siya sa main entrance, bakit siya tumigil? Natatakot kaya si Senior Brother Wenyang? Halika. Isa siyang tunay na disipulo. Huwag mong sabihing natatakot siya sa isang ordinaryong disipulo na halatang tumatawag sa kanya. Si Wenyang na nangunguna ay tumigil sa paggalaw ng mahabang panahon pagdating niya sa harap ng palasyo ng kamatayan. Dahil sa kadahilanang ito, ang mga alagad ng banal na lupa na sumusunod sa kanya ay nagsimulang mawala ng pasensya habang sila ay nagbulang-bulungan. Stop! Sobra sa pagiging isang tunay na alagad. Kung natatakot ka, umalis ka na ngayon kaysa manatili ka dito at ipahiya ang sarili mo. Talagang nakakahiya siya sa lahat ng tunay na disipulo ngayon. Kahit saan o kailan, maraming tao ang mahilig manood ng palabas. Maraming mga disipulo ng Saintland ang natakot kay Wenyang, ngunit itinago nila ang kanilang mga sarili habang kinukutya nila si Wenyang. Tumahimik ka. Sabi ni Wenyang sa mataas na boses. Nakaramdam siya ng hiya. Napakalakas ng boses niya na daig pa ang boses ng lahat. Agad na tumahimik ang lahat sa labas ng Palace of Death. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, lumingon si Wenyang at malamig na tumingin kay Alvin bago siya nagsalita sa malalim na boses, Alvin, sana ay hindi ka na umatras pagkatapos kong pirmahan at ilagay ang aking handprint sa Death Pact. Kung magbago ang isip mo, bukod sa pagbunot ng iyong mga kuko isa-isa, puputulan ko ang balat sa iyong mukha. Nang matapos siyang magsalita, hindi na niya hinintay na sumagot si Alvin habang tumalikod siya at pumasok sa palasyo ng kamatayan. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ni Wenyang, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang kalmadong ekspresyon niya. Tanggalin ang balat sa kanyang mukha. Ang kalupitan ni Wenyang ay nagpagalit kay Alvin. Hindi niya ma-maintain ang composure niya. Sumunod din si Alvin nang makita niyang pumasok na si Wenyang sa Palace of Death. Nakapasok na sila sa wakas. Tere na. Tere at tingnan natin. Matagal na panahon na rin simula noong binuksan ang Death Arena. Sa pagkakataong ito, dapat kong gamitin ang lahat ng contribution points ko sa mabuti at sumugal kahit na hindi mataas ang posibilidad na tumaya kay Senior Brother Wenyang. Hindi ba't masyado pang maaga para sabihin mo ang mga ganyang bagay? Sa ngayon, walang masasabi kung pipirma si Alvin sa Death Pact o hindi. Ang grupo ng mga alagad ng Saintland na sumusunod sa kanila ay malakas pa ring nag-uusap sa isa't isa. Gayunpaman, tumahimik sila nang makarating sila sa pasukan ng palasyo ng kamatayan. Hindi sila pinayagang pumasok sa Palace of Death maliban kung nilagdaan ang Death Pact at binuksan ang Death Arena. 1993. Si Wenyang na nangunguna ay unang pumasok sa palasyo ng kamatayan na sinundan ni Alvin. Pagkatapos nilang makapasok sa Palace of Death, nakita ni Alvin ang isang arena sa di kalayuan. Napakalaki ng arena. Bukod sa kung saan nakatayo si Alvin, ang natitirang mga lugar ay pawang mga upuan para sa mga manunood sa mga anyo ng mga hakbang. Sa sandaling ito ay ganap na bakante. Bahagyang nakikita ng isa ang mga tuyong mantsa ng dugo sa arena. Ito ay malinaw na ito ay mula sa nakaraang death duels. Ito ang Death Arena. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Ang Death Arena ay ang lugar na ibinigay ng Palace of Death para sa mga alagad ng Saintland ng Fire Worship Sect na pumirma sa Death Pact.
Sa sandaling sila ay tumuntong sa arena, isa sa kanila ay nakatakdang mamatay. Pareho kayong gustong pumirma ng Death Pact. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga nina Alvin at Wenyang nang pareho silang nakatitig sa arena. Ang namamaos na boses ay parang sa malayo, ngunit sa isang kisap mata ay narinig na ito ng kanilang mga tainga. Agad na nanumbalik sina Alvin at Wenyang at nakita ang isang matandang lalaki na lumitaw sa tabi nila. Ang matanda ay payat at may ordinaryong hitsura. Nakasuot siya ng eksklusibong uniforme ng isang Silver Flame Elder. Ang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan. Sa paglalakbay ni Alvin dito, natutunan niya ang kaunti tungkol sa Palasyo ng Kamatayan mula sa maraming mga disipulo ng Saint Land. Alam niyang mayroong isang Silver Flame Elder at 3 Bronze Flame Elder sa Palace of Death. Ang nag-iisang Silver Flame Elder ay siya ring tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan. Ang tagapangalaga ng Palasyo ng Kamatayan ay Nicholas Nagar. Isang unang Silver Flame Elder na malawak na kinikilala sa Fire Worship Sect. Kung si Argus ang unang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum ng 4 Symbol Sanctums, kung gayon si Nicholas ang unang Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect. Ito ang tagapangalaga ng Palasyo ng Kamatayan. Ang powerhouse na nirerango sa top 100 sa Supreme Saint ranking. Nagulat si Alvin nang makita niya itong hindi mahahalata na matandang lalaki. Sa paglalakbay ni Alvin dito, hindi nakalimutan ng mga alagad ng Saint Land na banggitin ang tagapangalaga ng Palasyo ng Kamatayan. Dahil dito, bukod sa alam niyang siya ang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, alam din niyang isa siyang powerhouse na nirerango sa ika-78 na lugar sa Supreme Saint ranking. May chismis na 2 tao lang sa lahat ng Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect ang nirerango sa top 100 ng Supreme Saint ranking. Si Nicholas Nagar ay nirerango sa ika-78 na lugar sa Supreme Saint ranking habang ang ibang Silver Flame Elder ay nirerango sa ika-79 na lugar sa Supreme Saint ranking ay mas mababa kumpara kay Nicholas. Ako ay tunay na alagad na si Wenyang. Magandang araw, Elder Nicholas. Binati ni Wenyang ang matanda at magalang na yumuko habang si Alvin ay nawala sa kanyang iniisip tungkol kay Nicholas. Bagamat mayabang si Wenyang, yumuko pa rin siya kay Elder Nicholas. Ako si Alvin. Magandang araw, Elder Nicholas, bati ni Alvin sa matanda gayon din sa sandaling ang boses ni Wenyang ay naging dahilan upang siya ay bumalik sa katinoan. Napansin ni Alvin na pinag-aaralan siya ng matanda at si Wenyang ng mahinahon. Bagamat nakatingin lang siya sa kanila, pinilit sila nito ng husto sa espiritual na antas. Pumunta ba kayong dalawa dito para lagdaan ang Death Pact para makisali sa Death Duel? Sa wakas ay tinanong sila ng matanda. Siya ang tagapangalaga ng Palasyo ng Kamatayan pagkatapos ng lahat. Naturally, alam niyang hindi darating ang mga alagad ng Saint Land na hahanapin siya maliban na lang kung plano nilang makipag-death duel. Kung oo ang sinabi ni Alvin ngayon ngunit nagbago ang isip sa kalaunan kahit na hindi siya pipilitin ng tagapag-ingat ng Death Palace kung magbago ang isip niya, tuturuan pa rin niya ng leksyon si Alvin. Ito ay dahil ang ganitong uri ng pag-uugali ay katumbas ng paggawa ng pangungutya sa tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan at pagdungi sa kabanalan nito. Hindi mali para sa tagapangalaga ng Palasyo ng Kamatayan na turuan ng leksyon si Alvin. Ang Saint Land Enforcement Hall ay hindi gagawa ng anumang aksyon hanggat si Alvin ay hindi namatay at hindi baldado. Oo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Alvin. Nang makita niya si Wenyang ay hindi tumugon ngunit lumingon sa kanya sa halip, nahulaan niya kung ano ang iniisip ni Wenyang. Ang tugon ni Alvin ay naging sanhi ng bahagyang pagdilim ng ekspresyon ni Wenyang bago ito napalitan ng pagpapahayag ng kasiyahan. Malinaw na ang saya ay nagmula sa inakala niyang magiging kasawian ni Alvin dahil hindi niya akalain na maglalakas loob si Alvin na pumirma sa Death Pact. Sumunod ka sa akin, sabi ni Nicholas habang naglalakad siya sa gilid. Si Alvin at Wenyang ay masunaring sumunod sa kanya. Di nagtagal, sa ilalim ng mga tagubilin ni Nicholas, isa sa 3 Bronze Flame Elders mula sa Palace of Death ay kumuha ng Death Pact at isang writing brush at isang bowl ng espesyal na tinta. Sino ang unang pipirma? Walang pakialam na tanong ni Nicholas habang nakatingin kina Alvin at Wenyang. Nagkatinginan sina Alvin at Wenyang at halos sabay na sumagot siya. Firms. Malamig na bumantong hininga si Nicholas nang makita niya kung paano silang dalawa na tila nauutal sa oras.
Pagkatapos, tumingin siya kay Wenyang at walang pakialam na sinabi, nang tanungin ko kung nandito kayong dalawa para lumagda sa Death Pact, hindi ka sumagot. Dahil dito, ikaw ang unang pumirma sa Death Pact. Hindi inaasahan ni Wenyang na mapunta siya sa ganoong sitwasyon dahil lang sa hindi siya tumugon kanina. Agad niyang naalala ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Waldo. Isang bakas ng pangamba ang bumangon sa kanyang puso. Dahil dito, tumingin siya kay Nicolas at nagtanong, Elder Nicolas, pwede mo ba siyang papirmahin muna sa Death Pact? Hanggat pinirmahan niya ang Death Pact, tiyak na pipirmahan ko rin ang Death Pact. Wenyang, isa kang tunay na disipulo. Huwag mong sabihin sa akin na talagang natatakot ka sa isang ordinaryong elite na disipulo na tulad ko. Tinuya ni Alvin si Wenyang habang tumatawa. Sa kabilang banda, agad na naging solemn na ang ekspresyon ni Nicolas nang marinig niya ang mga salita ni Wenyang. Natural, hindi mo nalalagda si Alvin sa Death Pact. Paano kung magbago ang isip ni Wenyang? Siya ay pumunta dito ngayon upang patayin si Wenyang pagkatapos ng lahat. Ito ay hindi lamang dahil gusto siyang patayin ni Wenyang. Ito ay dahil sa pananakot ng ama ni Wenyang, Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, sa kaligtasan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Para kay Alvin, noong binyantaan siya ni Elton na gagamitin ang kanyang pamilya, itinuring niya siya bilang kanyang mortal na kaaway. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Dahil gustong salakayin ni Elton ang pamilya ni Alvin, papatayin niya ang anak ni Elton. Napatay na niya ang kanyang bunsong anak, papatayin din niya ang kanyang panganay. Elton, gusto ko talagang makita ang ekspresyon ng mukha mo kapag nalaman mong pinatay ko rin ang panganay mong anak, naisip ni Alvin sa sarili. Nang marinig ni Wenyang ang mga salita ni Alvin, ang kanyang ekspresyon ay naging napakaseryoso habang nakatitig kay Alvin. Wenyang, anak ka ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Walang pakialam na tanong ni Nicolas habang nakatingin kay Wenyang. Oo, magalang na sagot ni Wenyang at umiwas ng tingin kay Alvin. Kahit ano paman, ang iyong ama ay isang powerhouse na nireranggo sa ika-146 na pwesto sa Supreme Saint Rangkang. Bilang anak niya, at bilang tunay na disipulo ng ating Fire Worship Sect, dahil nakatuntong ka na sa Palace of Death, huwag mong sabihin sa akin na natatakot kang lumagda muna sa Death Pact. Kung ganoon nga ang kaso, umalis ka na rito ngayon. Sinaway ni Nicolas si Wenyang habang nagpapakita ng galit sa kanyang mukha. Ang harsh ng boses niya habang nagsasalita. Kasabay nito, ang nangingibabaw na aura na naglalabas mula sa katawan ni Nicolas ay bumalot kay Wenyang, pinilit siya hanggang sa siya ay mamatla. Alvin clicked his tongue na parang nanunood ng palabas. Siguro kung si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay magsusuka ng 3 litro ng dugo sa galit kapag nalaman niyang ibinigay ng kanyang panganay na anak ang pagkakataong ipaghiganti ang kanyang bunsong anak. Nang matapos magsalita si Alvin, agad na pinaikit ni Wenyang ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, tumingin si Nicolas kay Alvin na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ikaw si Alvin. Sa kabila ng pagiging nasa Saintland ng Fire Worship Sect, narinig din ni Nicolas ang balita kung saan si Waldo, ang bunsong anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay pinatay ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum na tinatawag na Alvin. Bukod dito, nakarinig na rin siya ng iba't ibang balita tungkol kay Alvin pagkatapos noon. Alam pa niya na si Alvin ay pumunta sa kanilang Fire Worship Sect Saintland upang maging isang alagad ng maaga para sa matagumpay na pag-unawa sa pinakaiingatang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Gayunpaman, sa kabila ng narinig niyang balita tungkol kay Alvin, hindi niya ito nakita noon. Kaya naman, hindi niya ito nakilala nang makita siya ngayon. Oo, mabilis na tugon ni Alvin kay Nicolas habang mabilis niyang binura ang mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha na nakadirekta kay Wenyang. Sa sandaling may sasabihin si Nicolas kay Alvin, biglang sinabi ni Wenyang, pipirmahan ko. Pagkatapos, lumabas si Wenyang. Namumula ang kanyang mga mata habang kinukuha niya ang writing brush mula sa Palace of Death's Bronze Flame Elder bago nilagdaan ang kanyang pangalan sa Death Pact sa ilang hagod ng brush. Sampal. Isang magaan na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ginamit ni Wenyang ang kanyang kanang kamay upang itatak ang kanyang handprint ng espesyal na tinte sa Death Pact.
Pagkatapos pirmahan ang death pact, lumingon si Wenyang kay Alvin habang malamig niyang sinabi, "Alvin, kung hindi ka maglakas loob na pirmahan ang death pact, nangangahulugan ito na ginagawa mong kalokohan si Elder Nicholas at dinudungisan ang kabanalan ng Palace of Death." Sabi ni Wenyang. Ang kanyang mga salita ay malinaw na naglagay kay Alvin na salungat sa Palace of Death. Sa sandaling matapos siyang magsalita, bukod kay Nicholas, ang tagapag-alaga ng Palasyo ng Kamatayan, na nanatiling kalmado, ang iba pang tatlong Bronze Flame Elder ay nakatingin kay Alvin na may hindi magandang ekspresyon. Nang marinig ang mga salita ni Wenyang, si Alvin ay tamad na nagkibit-balikat at sinabing, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito." 1994. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, sa ilalim ng tingin ni Wenyang na puno ng kawalang paniwala, nilagdaan ni Alvin ang kanyang pangalan at iniwan ang kanyang handprint sa Death Pact. Tapos na ang Death Pact. Sa sandaling nilagdaan ni Alvin ang Death Pact, ang Bronze Flame Elder mula sa Palace of Death ay sumigaw, papasok sina Wenyang at Alvin sa Death Arena at sasabak sa Death Duel sa loob ng 1 oras. Sa 1 oras, si Alvin ay natigilan at nataranta. Hindi niya maintindihan kung bakit kinailangan nilang maghintay ng 1 oras bago makipag-death duel. Kailangan bang maghintay ng ganito katagal? Sa susunod na oras, ang ating Palace of Death ang magiging bangkiro at magtatakda ng isang lugar para tumaya para sa death duel sa pagitan mo at ni Wenyang. Kung may tiwala ka, maaari mong ipusta ang lahat ng iyong contribution point sa iyong sarili. Natural, kung mamatay ka, mawawala pa rin ang lahat ng iyong contributions points. Walang pakialam na sinabi ni Nicholas na parang nababasa niya ang isip ni Alvin, dahil dito, kadalasan ang mga papasok sa Death Arena ay itataya ang lahat ng kanilang contribution points sa kanilang sarili. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Hindi niya inaasahan ang isang seryosong lugar tulad ng Palasyo ng Kamatayan na may ganoong tradisyon. Ang Palace of Death ay hindi makakakuha ng anumang contribution points mula dito. Kami ay kumikilos lamang bilang gitnang tao. Kakalkulahin namin ang mga posibilidad batay sa sitwasyon. Naturally, ang mga matatanda mula sa Palace of Death ay pinapayagan din na maglagay ng taya kung gusto nila, patuloy na dagdag ni Nicholas. Ito ay nangangahulugan na ang ibang mga disipulo ng Saintland ay pinapayagang tumaya, Elder Nicholas. Nagtatakang tanong ni Alvin. Siyempre naman. Tumanggaw si Nicholas. Kung hindi, para saan ang mga upuan sa Death Arena? Kung gusto mong tumaya, maaari mong hanapin ang sino man sa Bronze Flame Elders. Pagkatapos mong tumaya at makapasok sa Death Arena, ang iba pang mga alagad ng Saintland ay papayagang pumasok sa Death Arena upang tumaya bago umupo sa kanilang mga upuan. Bago ako mag-utos, pareho kayong hindi pinahihintulutang lumipat sa arena kahit na kung sino ang unang lumipat sa arena. Ang paglipat ay mahigpit na parurusahan ng Palasyo ng Kamatayan. Naging mabagsik ang boses niya nang marating niya ang bahaging ito ng pangungusap. Ang anumang pagkagambala sa tradisyon ng Palasyo ng Kamatayan ay mahigpit na ipinagbabawal. Tumanggaw si Alvin bago siya lumakad para hanapin ang Bronze Flame Elders para pusta. Sa kasamaang palad, mayroon lang akong 100 contribution points. Nang si Alvin ay tumaya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Naisip niya sa kanyang sarili, maaasa lang ako na ang iba ay pumuste kay Wenyang. Kung ganoon, makakapanalo ako ng maraming contribution points. Nang matapos si Alvin sa pagtaya, pumasok siya sa Death Arena. Samantala, tumingin si Nicholas kay Wenyang na nakatayong nakaugat sa lupa na may tame time na ekspresyon. Mabangis niyang sinenyasan si Wenyang at naging dahilan upang mabawi niya ang kanyang katinoan. Matapos niyang mabawi ang kanyang katinoan, dali-dali na rin siyang tumaya. Pagkatapos noon, pumasok siya sa Death Arena, nakatayo sa tapat ni Alvin, at tinitigan siya ng masama. Alvin, bagamat hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para lumagda sa Death Pact, kailangan kong sabihin sa iyo na tiyak na papatayin kita ngayon upang ipaghiganti ang aking nakababatang kapatid at maibsan ang aking ama sa kanyang puot. Sabi ni Wenyang na may seryosong ekspresyon. Hindi tulad ni Wenyang, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Alvin. Nang marinig niya ang mga salita ni Wenyang, sumagot siya sa bilis na hindi mabilis o mabagal, lahat ay maaaring magyabang.
Ito ay nananatiling upang makita kung mayroon kang kakayahan upang patayin ako. Gusto kong makita kung mapapanatili mo pa rin ang iyong kalmado pagkatapos ng isang oras. Napangiti si Wenyang. Kung gayon, sa palagay ko kailangan mong maghintay at makita, walang pakialam na sagot ni Alvin. Sabay lingon niya sa labas ng Palace of Death. Nang tumingin si Alvin sa labas, nakita niya ang mga disipulo ng Saint Land na binibigyan ng ilang uri ng pagtuturo. Nagsama-sama silang lahat sa isang lugar, dahilan para magmukhang mataong palengke ang Palace of Death. Talagang nilagdaan ni Alvin ang Death Pact. Marami sa mga disipulo ng banal na lupa ay may naguguluhan at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahit na pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin sila nakabawi. Hindi ko talaga alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob. To think he actually signed the Death Pact. He's just seeking death. Ang ilang mga alagad ng Saint Land ay sumagot ng masama. Akala nila ay labis na tinansya ni Alvin ang sarili niyang lakas nang pumirma siya sa Death Pact. Sa tingin ko ay swerte lang si Alvin. Dahil dumating siya sa Fire Worship Sect, nasaktan niya ang First Silver Flame Elder na si Argus ng Black Turtle Sanctum, ngunit hindi siya natalo sa ngayon. Batay sa mga sumusunod na insidente, hindi siya mukhang isang tao na gagawa ng isang bagay na magpapahirap sa kanya ng pagkalugi. Naalala ng isang alagad ng Saint Land ang mga insidenteng nangyari kay Alvin pagkarating niya sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, ang mga salita ng alagad ng Saint Land na ito ay naging dahilan upang kutsain siya ng maraming tao. Ano? Don't tell me sa tingin mo ay mas malakas siya kaysa kay Senior Brother Wenyang. Sa tingin mo kaya niyang patayin si Senior Brother Wenyang sa death duel na ito. Tumigil ka sa pagbibiro. Ang dahilan kung bakit hindi kailanman natalo si Alvin mula noong dumating siya sa Fire Worship Sect ay dahil sa kanyang lakas. Hindi pa siya nakakaharap ng isang mahigpit na kalaban. Kung tungkol kay Elder Argus, iyon ay dahil lang sa hindi siya komportableng kumilos dahil sa kanyang posisyon. Kung hindi, sa tingin mo paano siya makakaligtas hanggang ngayon? Tama. Kung sa tingin mo ay mananalo si Alvin ngayon, maaari mong ilagay ang iyong taya sa kanya. Gayunpaman, natatakot ako na ang iyong mga punto ng kontribusyon ay mauubos lamang. Tama. Dahil malaki ang tiwala mo kay Alvin, mas mainam na ilagay mo ang iyong taya sa kanya. Makakakuha din tayo ng mas maraming contribution points sa ganoong paraan. Maging ang alagad na ito ng banal na lupa ay hindi inaasahan na ang kanyang mga salita ay magdudulot ng labis na pangungutya mula sa iba pang mga disipulo ng lupang lupa. Agad siyang natahimik. Tungkol sa paglalagay ng kanyang taya kay Alvin, hindi siya ganoon katanga para gawin iyon. Kanina, basta-basta na lang siyang nagbigay ng komento ng hindi nag-iisip. Sa kanyang opinyon, mas mataas ang tsansa na manalo si Wenyang sa death duel. Pagkatapos ng lahat, si Wenyang ay isang tunay na disipulo ng kanilang Fire Worship Sect Saint Land at isa pa siyang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Para kay Alvin, bagamat pinagkadalubhasaan niya ang ilang mataas na grado na divine abilities at medyo malakas, dahil sa kanyang dilaw na innate spiritual root, magiging mahirap para sa kanya na malampasan si Wenyang, pati na ang pagpatay sa kanya. Pupusta ako ng 300 contribution points na mapapanalo ni Senior Brother Wenyang. Pupusta ako ng 500 contribution points kay Senior Brother Wenyang. Gagawin ko ang lahat at itataya ko ang lahat ng mayroon ako. Itataya ko ang 3,300 contribution points kay Senior Brother Wenyang. Habang ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land ay nagsisiksikan upang tumaya, ang dalawang Palace of Death's Bronze Flame Elders ay nagsimulang maging abala sa pagtanggap ng mga taya at pagtatala ng impormasyon sa pagtaya ng lahat ng mga disipulo ng Saint Land. Kahit na lumipas ang 15 minuto, wala sa mga disipulo ng Saint Land ang tumaya kay Alvin. Batay dito, makikitang mababa ang tingin nila kay Alvin. Walang tumaya kay Alvin. Ang bagay na ito sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga alagad ng Saint Land. Kung ganoon, paano tayo makakakuha ng mga punto ng kontribusyon? Tama. Ang mga final odds ng taya na ginawa ng Palace of Death ay kinakalkula batay sa bilang ng mga taya na inilagay sa magkabilang panig. Kung ang lahat ay tumaya kay Senior Brother Wenyang, sa huli, matatanggap lamang natin ang bilang ng mga contribution points na napusta natin at wala ng kahit isang puntos pa.
Mayroon bang gustong tumaya kay Alvin? Kung magpapatuloy ito, wala na tayong kikitain. Sa tingin ba kami ay mga idiot na ilalagay namin ang aming mga taya kay Alvin? Iyan ay tulad ng pagbibigay ng aming mga contribution points. Muling nagkagulo ang grupo ng mga alagad ng Saintland. Walang sino mang mataas ang tingin kay Alvin, at lahat sila ay siguradong mamamatay siya ngayon. Bagaman medyo malakas si Alvin, mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Sa limitasyon na ipinataw sa kanya ng kanyang innate spiritual root, hindi niya makakamit ang anumang bagay na mahusay kahit na pinagkadalubhasaan niya ang ilang high-grade divine abilities. Tama. Sa ganitong sitwasyon, tulala lang ang pumuste sa kanya. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kung lahat tayo ay tumaya kay Senior Brother Wenyang, hindi tayo makakakuha ng kahit isang contribution point. Ano ang gagawin? Bakit hindi ka tumaya kay Alvin sa halip? Hindi ako tanga, okay? Nagtitilian ang mga disipulo ng Saintland dahil walang gustong tumaya kay Alvin nang may boses na umalangaw-ngaw sa hangin, na umaakit sa atensyon ng ibang mga disipulo ng Saintland. Pupuste ako ng 100 contribution points kay Alvin. Isang alagad ng Saintland ang nanguna at tumaya kay Alvin. Bagamat 100 contribution points lang iyon, agad na nagliwanag ang mga mata ng iba pang mga alagad ng Saintland. Ayos lang basta may manguna para tumaya kay Alvin. Sa kalaunan, magkakaroon ng mas maraming mga tao na sumusunod. Kung nangyari iyon, hindi na nila kailangang mag-alala na hindi makakuha ng anumang mga punto ng kontribusyon. Hindi mahalaga kahit na nakuha lamang sila ng kaunting contribution points. Ito ay isang tiyak na panalo pa rin. Gaya nga ng kasabihan, kahit gaano ito kaliit, piraso pa rin ng karne. Hindi ba siya si Damaso? Damaso. Ang alagad ng Saintland na matagumpay na naunawaan ang Black Turtle's barrier bago si Alvin. Siya iyon. Narinig ko na ang dahilan kung bakit matagumpay niyang naintindihan ang Black Turtle's barrier ay dahil sa hindi namamalayang pagtulong ni Alvin sa kanya. Hindi nakakagulat na pastahan niya si Alvin. Sa lumalabas, ibinabalik lang niya ang pabor. Siya ay matalino. Malamang alam niyang ito na ang huling pagkakataon na mabayaran niya ang pabor ni Alvin. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na niya magagawa iyon kahit na gusto niya. Maraming mga disipulo ng Saintland ang nakilala ang disipulo ng Saintland, si Damaso, na naglagay ng kanyang taya kay Alvin. Tumingin si Damaso kay Alvin na nasa death arena at ngumiti ng pilit habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, Junior Brother Alvin, kara-rating ko lang sa Saintland, at ito ang lahat ng contribution points na mayroon ako. Si Alvin ang nagsabi sa kanya na tumaya sa kanya. 1995. Okay lang basta may kikitain ka, sagot ni Alvin kay Damaso sa pamamagitan ng voice transmission. Masasabi niyang walang mataas na pag-asa si Damaso na mananalo siya, at alam niyang handang tumaya si Damaso sa kanya ay para sa iba pang mga kadahilanan. Pagkatapos noon, tumingin si Alvin kay Gilbert na tinanong niya ng direksyon mula 10 araw na nakalipas, mabait ding nagpayo sa kanya dahil sa pag-aalala ngayon. Nang ipaalala ni Alvin si Gilbert sa pamamagitan ng voice transmission na tumaya sa kanya, napansin niyang natalo na siya ni Gilbert dito. Pupuste ako ng 3,500 contribution points kay Senior Brother Alvin. Nang hindi kailangan ni Alvin na i-prompt siya, si Gilbert ay tumaya ng 3,500 contribution points sa kanya. Isang pakiramdam ng init ang agad na bumalot sa puso ni Alvin. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagkilala mula kay Gilbert. Ito ay ginawa sa kanya pakiramdam napaka-komportable. Sa sandaling tumaya si Gilbert, tumahimik kaagad ang buong lugar. Isa-isang inilipat ng mga disipulo ng Saintland ang kanilang atensyon kay Gilbert na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tinaya niya ang 3,500 contribution points lahat kay Alvin. Hindi ba siya natatakot na mawala ang lahat? Kilala ko siya. Siya ay tinatawag na Gilbert. Maaari siyang ituring bilang isang veterano sa Saintland. Gayunpaman, natatakot ako na 3,500 contribution points lang ang mayroon siya. Ang tapang niya. To think na hindi siya natatakot na matalo. Kahit ano paman, mabuti na lang at siya at si Damaso ang nagkusa na tumaya kay Alvin.
Hindi ko na kailangang mag-alala na hindi na makakuha ng anumang contribution points. May punto ka. Marami sa mga alagad ng Saintland ang tumawa. Gilbert, baliw ka. Ang ilan sa mga disipulo ng Saintland na nakakakilala kay Gilbert ay tumitig sa kanya nang nakanganga ang kanilang mga bibig sa pag-aakalang siya ay nabaliw. Sa kanilang opinyon, isang tanga lamang ang tataya kay Alvin sa isang kaso kung saan halata ang nanalo. Gayunpaman, binaliwala lang ni Gilbert ang mga tanong ng mga taong ito. Sa halip, tumingin siya kaagad kay Alvin at ipinadala ang kanyang boses sa kanya. Senior Brother Alvin, base sa kasalukuyang sitwasyon, wala akong maitutulong sa iyo. Itinaya ko ang lahat ng contribution points na mayroon ako sa aking crystal card para suportahan ka. All the best. Ngayon, tiyak na hahayaan kitang makakuha ng maraming puntos bilang kapalit. Tumingin si Alvin kay Gilbert nang may katiyakan bago siya umiwas ng tingin. Kailangang sabihin na ang ibang mga disipulo ng Saintland ay labis na nagpahalaga kina Damaso at Gilbert sa pag-aakalang susunod ang iba sa kanilang mga yapak. Pagkatapos tumaya ni Gilbert ng 3,500 contribution points kay Alvin, bagamat may ilang tao na naglagay ng kanilang taya kay Alvin, ang kabuoang bilang ng mga puntos ay hindi man lang umabot sa 3,500 na contribution points. Ang bilang ng mga taya kay Alvin ay napakaliit, tama ba? Ayos lang. Mas mabuti na ito kaysa wala. Ang posibilidad ng pagtaya mula sa Palace of Death ay hindi totoo ngayon. Hinala ko ang bilang ng mga contribution points na inilagay ng mga tao kay Senior Brother Wenyang ay umabot sa 800,000 kung hindi 1,000,000 contribution points. Sa tingin ko rin. Bagamat 100 contribution points lang ang pastahan ko, sigurado akong kikita pa rin ako ng kaunti kapag nanalo si Senior Brother Wenyang. Dahil sure win bet ito, magiging masaya ako sa kahit gaano karaming puntos na makukuha ko. Tumasta ako ng 3,000 contribution points. Gayunpaman, mababa ang posibilidad sa pagtaya kaya malamang nakikita ako ng higit sa 10 contribution points. Ang grupo ng mga alagad ng Saintland ay nag-usap sa kanilang sarili. Sabay-sabay nilang tinungo ang mga upuan sa paligid ng Death Arena. Pagkaupo nila, nakadikit ang kanilang mga mata sa dalawang lalaking nakatayo sa gitna ng Death Arena, naghihintay sa pagsisimula ng Death Duel. Makalipas ang humigit kumulang 45 minuto, lahat ay naglagay ng kanilang mga taya. Ang Death Duel ay magsisimula sa humigit kumulang 15 minuto. Sa loob ng 15 minutong ito, tinanggap pa rin ng Palace of Death ang mga taya habang kinakalkula nila ang mga posibilidad na ihahayag sa karamihan. Mayroong kabuoang 6,000 contribution points ang taya kay Alvin habang mayroong kahit ilang 10,000 o kahit milyon-milyong contribution points na pumupuste kay Senior Brother Wenyang. Ang kakaibang pagtaya ay talagang walang katotohanan. Talagang, sana, maging 200 pa isa man lang. Noong una, akala ko ay makakakuha ako ng ilang puntos. Napagtanto ko kung gaano ako katanga nang makita kong halos lahat ay tumaya kay Senior Brother Wenyang. Mukhang hindi lahat ay tanga. Ang grupo ng mga alagad ng Saintland sa mga upuan ng manunood ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Lahat sila ay nagsalita tungkol sa mga taya. Inaasahan nilang makita kung ano ang mangyayari. Sana ang ilang matatanda mula sa palasyo ng kamatayan ay tumaya din. Sana, sila ay tumaya kay Alvin. Kung hindi, ang posibilidad ng pagtaya ay kakilakilabot. Biglang sabi ng isang saint na disipulo nang maalala niyang maaari ding tumaya ang mga matatanda mula sa Palace of Death. Sa tingin ko napaka-imposible. Ang mga elder mula sa Palace of Death ay matalino lahat. Imposibleng tumaya sila kay Alvin. Sabi ng isa pang disipulo ng Saintland na epektibong pinapatay ang pag-asa ng isa pang alagad ng Saintland. Para siyang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Pusta ako ng 100,000 contribution points kay Alvin. Walang babala, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng Palace of Death. Ang daming tao ay nataranta. Maging ang tagapangalaga ng palasyo ng kamatayan, si Nicolas, ay hindi napigil ang mapalaki ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan, dalawang figure ang lumitaw na magkatabi sa palasyo ng kamatayan. Dalawa silang binata.
Bukod dito, ang dalawang binata na ito ay medyo magkahawig. Senior Brother Malcolm. Dama po ang tingin ni Alvin sa binata sa kanan. Nagulat din siya. Hindi niya akalain na makakaharap niya ang taong iyon dito. Hindi pa nagsimula ang pagtatasa ng Saintland, tama ba? Bakit siya nandito nakasuot ng uniforme ng mga alagad ng Saintland? Ang taong ito ay walang iba kundi si Malcolm, isang alagad ng White Tiger Sanctum, na nakilala ni Alvin nang pumunta siya sa White Tiger Sanctum upang hanapin si Louis Brooks. Sa oras na iyon, ang cultivation base ni Malcolm ay nasa Mastery Quintessential Saint stage kaya hindi mahirap para sa kanya na makapasa sa Saintland assessment na malapit na. Naisip din ni Alvin na makipagkita muli kay Malcolm, ngunit naisip niya na ito ay pagkatapos ng pagtatasa ng Saintland. Hindi niya inaasahan na makakatagpo niyang muli si Malcolm ng ganoon kaga. Si Senior Brother Jano Lantian. Talagang Senior Brother Jano ito. Sino ang alagad ng Saintland na nakatayo sa tabi niya? Kamukha pa nga niya si Senior Brother Jano. Nabalitaan ko na si Senior Brother Jano ay may pinsan sa Four Symbol Sanctum's White Tiger Sanctum. Hindi kaya pinsan siya ni Senior Brother Jano. Hindi pa nagaganap ang assessment ng Saintland, di ba? Bakit siya nandito? Habang nagulat si Alvin sa hitsura ni Malcolm, karamihan sa mga disipulo ng Saintland ay nagulat sa presensya ng binata sa tabi ni Malcolm. Maging si Wenyang, na nakatayo sa tapat ni Alvin, ay tumingin sa binata sa tabi ni Malcolm na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Katulad nito, si Jano ay isa ring tunay na disipulo. Gayunpaman, kung ikukumpara, si Jano ay mas sikat kaysa sa kanya. Sa lupang banal ng Fire Worship Sect, nagkaroon ng rangkang para sa mga tunay na disipulo na kilala bilang True Rangkang. Mayroong 100 na lugar sa ranggo. 100 lamang sa pinakamalakas na tunay na disipulo sa mahigit 170 disipulo ang naranggo. Si Wenyang ay hindi qualified na marank sa True Rangkang, ngunit si Jano ay nakarank na sa ika-27 na pwesto sa True Rangkang mula pa noong nakalipas na panahon. Isa siyang 8 powerhouse sa mga tunay na disipulo sa Fire Worship Sect. Dahil dito, ang hitsura ni Jano ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Bakit nandito si Senior Brother Jano? At saka, tumaya pa siya ng 100,000 contribution points kay Alvin. Hindi siya nagbibiro, tama. Sa ilalim ng naguguluhan na tingin ng maraming disipulo ng Saintland, hinanap ni Jano ang Bronze Flame Elders ng Palace of Death para tumaya. Kinuha niya ang kanyang crystal card at direktang tumaya ng 100,000 contribution points. Mula sa umpisa hanggang sa huli ay wala man lang nakitang Simon God sa kanyang mukha. Napakatitiwala ni Senior Brother Jano sa kakayahan ni Alvin. My goodness! Ngayong nakapusta na si Senior Brother Jano, medyo nanghihinayang ako sa paglalagay ng lahat ng contribution points ko kay Senior Brother Wenyang. Iniisip ko talaga ang tungkol sa paglalagay ng taya kay Alvin ngayon dahil mataas ang tingin sa kanya ni Senior Brother Jano para tumaya ng 100,000 contribution points sa kanya. Maraming mga alagad ng Saintland ang nangangati na muling tumaya nang may nangyari. Whoosh! Si Alvin na orihinal na nakatayo sa Death Arena ay biglang lumipad palabas ng walang babala patungo sa binata na kasama ni Jano. Senior Brother Malcolm, kailan ka dumating sa Saintland? Hindi lang iyon, kundi naging alagad ka pa ng Saintland. Nagtatakang tanong ni Alvin habang nakatingin kay Malcolm. Bagamat isang beses lang niya nakilala si Malcolm, natuklasan nila na magkasundo sila at naging mabilis na magkaibigan. Dahil dito, nagulat siya nang makita niya si Malcolm na nagpapakita sa Palace of Death. Junior Brother Alvin, huwag mong sabihin sa akin na ikaw lang ang pinahihintulutang maunawaan ang divine ability ng iyong sanctum. Hindi ba ako pinapayagan ng tagumpay na maunawaan ang divine ability mula sa White Tiger Sanctum? Tumawa si Malcolm. Sa nangyari, si Malcolm ay naging isang alagad ng banal na lupa dahil matagumpay niyang naunawaan ang mahalagang banal na kakayahang mula sa White Tiger Sanctum. Siyempre hindi. Medyo nagulat lang ako, awkward na ngumiti si Alvin. Ikaw si Alvin. Kasabay nito, si Jano na katatapos lang tumaya ay bumalik sa panig ni Malcolm. Tumingin siya kay Alvin ng walang pag-aalinlangan habang sinabi niya sa malamig ngunit kalmadong boses, sinabi sa akin ng pinsan ko na ipusto ko ang contribution points ko sa iyo.
Sana ay hindi mo siya pababayaan o ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nang hindi man lang hinintay na sumagot si Alvin, lumipad siya patungo sa isang seksyon ng mga upuan sa Death Arena. Ang mga upuan dito ay may magandang view at napupuntahan na ng mga tao. Gayunpaman, nang makita si Jano na papunta doon, ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land na nakaupo roon ay mabilis na gumawa ng paraan para sa kanya na tila siya ay isang uri ng salot. Junior Brother Alvin, ganito ang ugali ng pinsan ko, kaya huwag mo siyang sisihin. Tumingin si Malcolm kay Alvin at ngumiti ng paumanhin. 1996. Ayos lang. Umiling si Alvin. Nakikita niya na hindi sinasadya ni Jano ang pinsala. 100,000 contribution points. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya kung paano tumaya si Jano ng 100,000 contribution points sa kanya, hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagningning na tila siya ay tinamaan ng isang kirot ng realisasyon. Senior Brother Malcolm, hanapin muna si Senior Brother Jano. May apurahang bagay, at kailangan kong hanapin si Elder Nicolas. Nagmamadaling sinabi ni Alvin kay Malcolm na may apologetic na ngiti bago siya lumipad patungo sa tagapag-alaga ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, at hinaronggan ang kanyang landas nang malapit na siyang magtungo sa Death Arena upang pamunuan ang Death Duel. May problema ba? Napahinto si Nicolas na may bahagyang pagsimangot sa kanyang mukha nang makita niyang nakaharang si Alvin sa kanyang dinadaanan. Kasabay nito, ang bawat alagad ng Saint Land na naruroon sa eksena, kabilang si Malcolm, ay inilipat ang kanilang atensyon kay Alvin. Bakit hinahanap ni Alvin si Elder Nicolas sa sandaling ito? Magsisimula na ang Death Duel. Hindi naging masunurin si Alvin sa Death Arena, ngunit hinanap niya sa halip si Elder Nagger. Natarante silang lahat. Elder Nicolas. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at isang mukhang nasirang baw ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang busog ay natatakpan ng 10 butas. Lalo nitong pinalabas ang busog. Ang tanging bagay na dapat banggitin ay ang bowstring ng baw. Naturally, si Nicolas lamang ang nagningning ang mga mata dahil masasabi niyang hindi simple ang bowstring. Ang iba naman, hindi nila napansin ang bowstring dahil sa malayo. Nang makita nilang inilabas ni Alvin ang busog na ito, karamihan sa kanila ay may naiinis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bakit inalis ni Alvin ang busog na ito? Hindi ko alam. Marahil, gusto niyang gamitin itong sirang busog para suhulan si Elder Nicolas at hilingin kay Elder Nicolas na itigil ang Death Duel. Anong biro? Isinasantabi ang katotohanan na si Elder Nicolas ay hindi magnanasa ng sirang busog, kahit na gawin niya ito, imposible para sa kanya na ihinto ang duel ng kamatayan. Ang kasunduan sa kamatayan ay nilagdaan na, kung aabuso ni Elder Nicolas ang kanyang kapangyarihan na tanggalin ang Death Duel na ito, mawawala ang kanyang posisyon bilang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan. Ang grupo ng mga alagad ng Saint Land ay nag-usap sa kanilang sarili. Bakas ng paghamak ang maririnig sa kanilang mga boses. Kasabay nito, tumingin si Alvin kay Nicolas at sinabing, Elder Nicolas, gusto kong isangla ang busog ko kapalit ng ilang contribution points para mapustahan ko ang sarili ko. Kung mamamatay ako sa Death Duel, ang busog na ito ay pag-aari mo. Kung swertehin akong mabuhay, gagamit ako ng 2 beses sa halaga ng contribution points para mabili ito. Habang nagsasalita si Alvin, ibinigay niya ang busog kay Nicolas. Ang mukhang nasirang bow ay walang iba kundi ang sun shooting bow. Noong nasa kalakasan na ang sun shooting bow, isa itong napakalakas na Celestial Supreme Treasure. Gayunpaman, nang makuha ito ni Alvin, hindi lamang nawala ang bowstring nito, ngunit ang pinakamahalagang 10 heavenly jewels sa bow ay nawala na rin. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Dragon Tendon ng 5-clawed Devil Dragon bilang bowstring nito, napakalakas pa rin ang sun shooting bow. Bagamat iyon ang nangyari, pagkatapos makuha ni Alvin ang legacy ng Sovereign Heart Sword, inilagay niya ang buong puso at isipan sa sword daw. Dahil dito, ang sun shooting bow ay unti-unting nabaon din sa alikabok. Kung hindi dahil sa katotohanang nakita niya si Jano na naglagay ng 100,000 contribution points para tumaya sa kanya, hindi na niya maaalala ang sun shooting bow.
Sa kasalukuyan, binalak niyang isangla ang Sun Shooting Bow sa custodian ng Palace of Death, Nicholas, kapalit ng ilang contribution points. Bibilhin niya ito muli pagkatapos ng death duel. Naniniwala siya sa lakas at posisyon ni Nicholas, masasabi niyang hindi ordinaryong busog ang Sun Shooting Bow. Mukhang ang tiwala mo. Tiningnan ni Nicholas si Alvin ng makahulugan bago niya kinuha ang Sun Shooting Bow mula kay Alvin. Nang muli siyang tumingin sa Sun Shooting Bow, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Bagamat masasabi niyang hindi simple ang bowstring, hindi niya pinansin ang mismong bow. Ngayong hawak na niya ang busog, sa wakas ay natanto niya ang pinakamahalagang bagay tungkol dito ay hindi ang bowstring kundi ang bow mismo. Hindi naman sa tiwala ako. Hindi na sa akin ang lahat ng sa akin kung mamamatay ako ngayon. Kung ganoon, maaari ko pa ring kunin ang aking pinakamahalagang bagay at isala. Mahinahong sabi ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Nicholas. Sa sandaling ito, isang pagsabog ng tawa ang maririnig sa hangin. Si Wenyang na nakatayo sa death arena ay tumingin kay Alvin ng masama bago niya sinabi, Alvin, batay sa iyong mga salita, ang nasirang busog na ito ay ang pinakamahalagang bagay sa iyong pag-aari. Napakasamang tingnan. Sa tingin mo ba ay makikita ni Elder Nicholas ang kanyang kahabag-habag na busog na ito? Nakakatawa. Karamihan sa iba pang mga disipulo ng Saintland ay nakatingin din kay Alvin na may mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha. Tiyak na nabaliw si Alvin sa pagsisikap na makakuha ng mga contribution points. Sa sirang busog na ito, gusto niyang palitan ito ng ilang contribution points mula kay Elder Nicholas. Matino ba siya? Murang bagay ang nasirang bow. Kahit nabigyan niya ako ng contribution points para kunin ito, kailangan ko pa ring isaalang-alang ang pagkuha nito. Napakalakas ng loob. Sa isiping naglakas loob siyang mag-alok ng ganoong busog kay Elder Nicholas. Ang mga pag-uusap ng mga alagad ng banal na lupa ay napuno ng paghamak. Nadama nila na si Alvin ay nabaliw dahil sa pagtatangkang gumamit ng nasirang busog upang makipagpalitan ng mga punto ng kontribusyon. Bukod dito, sa lahat ng nandito, pinili niyang lapitan si Elder Nicholas. Akala ba niya ay bulag si Elder Nicholas? Sa sandaling ito, maging sina Jano, Malcolm, Damaso, at Gilbert ay nakasimangot din. Hindi nila makita kung ano ang kakaiba sa busog na iyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang reaksyon ng tagapag-alaga ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicholas, ay nagulat sa lahat, kabilang silang apat. Sigurado ka ba talaga na gusto mong isangla sa akin itong pana mo? Habang nakahawak si Nicholas sa belang busog, hindi siya mukhang galit. Sa halip, tuwang-tuwa siyang tumingin kay Alvin at tila bahagyang nawalan ng pag-asa. Natural, tuwang-tuwa siya dahil natuklasan niya kung gaano pambihira ang pana. Kakatibang pa lang niya ng busog, at napansin niya kaagad na kahit na ang puwersa nito ay hindi kasing lakas ng isang 100 inscription saint weapon, ito ay halos pareho. Naturally, kung ito ay isang sandata lamang na halos katumbas ng isang 100 inscription saint weapon, hindi magiging interesado si Nicholas dito. Hindi man lang siya interesado sa 100 inscription saint weapons. Lubos niyang pinahahalagahan ang busog na ito dahil napansin niya na bagamat ang bowstring ay nakasulat lamang ng ilang mababang grade saint inscriptions na hindi man lang ito maituturing na 10 inscription saint weapon, ang bow mismo ay hindi pangkaraniwan. Sa tibay ng busog, magiging problema pa rin para sa isang bowstring na may nakasulat na ilang daang saint inscriptions upang suportahan ito. Kanina, sinubukan ni Nicholas ang busog. Kahit na na-activate niya ang makapangyarihang Saint Origin sa kanyang katawan, hindi pa rin niya maibaluktot ang busog sa kanyang kamay. Batay dito, makikita ng isa kung gaano kabihirang at kahalaga ang material na ginawa ng busog. Kahit na mag-install ako ng bowstring na may nakasulat na ilang daang saint inscriptions, daijin pa rin ang puwersa nito ang karamihan sa 1,000 inscription saint weapons doon. Napakasigurado ni Nicholas tungkol dito. Kanina, nang subukan niya ang busog sa kanyang kamay, napansin niyang ang busog ay naglalaman din ng isang misteryosong enerhiya. Kahit na ang bowstring ng bow na ito ay ginawa mula sa dragon tendon ng 5-clawed devil dragon at nakasulat lamang ng ilang mababang grade saint inscriptions, nang hindi isinasaalang-alang ang bow, ang puwersa nito ay medyo mas malakas kaysa sa ordinaryong 10 inscription saint weapon.
Ang dahilan kung bakit ang lakas ng bow na ito ay halos kapantay ng isang 100 inscription saint weapon ay kadalasang dahil sa misteryosong enerhiya na nasa loob ng bow. Elder Nicholas, hindi naman masama ang busog na ito, tama? Nakuha ko ito nang makuha ko ang pamana mula sa Nine-Clawed Divine Dragon. Kung hindi dahil sa death duel, hindi ko ito naalis ng ganoon kadali. Paliwanag ni Alvin. Sasabihin ko na ito ay tiyak na higit sa hindi masama. Nang marinig ni Nicholas kung paano inilarawan ni Alvin ang busog na naiwan ng Nine-Clawed Divine Dragon, mas naging maliwanag ang kanyang mga mata. Kasabay nito, kaagad niyang tinanong, sabihin mo sa akin. Magkano ang contribution points ang gusto mo? 200,000 contribution points ang magagawa, sagot ni Alvin habang inilabas ang kanyang crystal card at ipinasa ito kay Nicholas. Kinuha ni Nicholas ang crystal card ni Alvin at mabilis na naglipat ng 200,000 contribution points sa kanya. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng may damdamin. Ngayon, parang gusto kong patayin ka ni Wenyang. Kung ganoon nga, sa akin ang busog na ito. Sa mga opinyon ni Nicholas, sulit na palitan ang 200,000 contribution points para sa isang saint weapon na mas malakas kaysa sa 1,000 inscription saint weapon. Sa Fire Worship Sect, ang presyo ng isang ordinaryong 1,000 inscription saint weapon ay maaari lamang palitan ng 1,000,000 contribution points. Hindi lamang iyon, ngunit ang supply ay karaniwang hindi matugunan ang pangangailangan sa lahat. Kahit na ang pinakanamumukod-tanging Saint Inscription Master sa Upper Province na Dao Martial Saint Land ay kailangang mag-expand ng maraming pagsisikap para makaforge ng armas na tulad niyan. Ang deal sa pagitan nina Alvin at Nicholas ay natapos sa isang kisap mata. Clamor. Noon lamang natanggap ni Alvin ang 200,000 contribution points na inilipat ni Nicholas sa kanya at nakipagpustahan sa kanyang sarili kasama ang Bronze Flame Elders mula sa Palace of Death na ang mga disipulo ng Saint Land ay nanambalik sa kanilang katinoan. Nang makabawi na sila sa katinoan ay muling nagkaroon ng kaguluhan. 2-200,000 contribution points. Joke lang di ba? Ang sirang busog na iyon ay nagkakahalaga ng 200,000 contribution points. Broken bow. Inilarawan mo talaga itong bow na naiwan ng Nine-Clawed Divine Dragon bilang isang belang bow. Nakakatawa. Hindi katakataka na si Elder Nicholas ay mukhang nasa sabik kanina. Kung sa bagay, masasabi niyang ang busog ay hindi isang ordinaryong busog. Mukhang ang busog na ito ay talagang naiwan ng isang Nine-Clawed Divine Dragon. Baliw talaga si Alvin. To think na wala man lang siyang planong gamitin itong makajos na sandata na naiwan ng Nine-Clawed Divine Dragon noong death duel. Sa halip, sinala niya ito para sa contribution points. Isa talaga siyang sugarol. Maaaring piliin ng mga alagad ng Saint Land na naruroon sa eksena na huwag maniwala sa mga salita ni Alvin, ngunit naniwala sila sa paghatol ni Nicholas. Mula ngayon, hindi na kami tumataya. Ang boses ng Bronze Flame Elder ng Palasyo ng Kamatayan ay umalingaw-ngaw sa sandaling si Alvin ay naglagay ng 200,000 contribution points na taya sa kanyang sarili. Sabay-sabay, nagsimulang maging excited ang lahat dahil alam nilang magsisimula na ang main event. 1997. Di nagtagal, pagkatapos kalkulahin ng Palace of the Death's Bronze Flame Elders ang mga odds sa pagtaya para sa death duel ay natapos na. Kung nanalo si Wenyang, ang winning odd ay 1-7. Kung si Alvin ang nanalo, ang winning odd ay 7-1. Ang isa sa mga Bronze Flame Elder ay malakas na nagpahayag. Ang kanyang boses ay malinaw na narinig ng lahat ng naruroon sa Palasyo ng Kamatayan. Sa madaling salita, kung nanalo si Wenyang, sa bawat 7 contributions points na napustahan ng isa sa kanya, makakakuha ang isa ng isang contribution points bilang kapalit. Sa kabilang banda, kung nanalo si Alvin, para sa isang contribution point ang isa ay tumaya sa kanya, ang isa ay makakatanggap ng 7 contribution points bilang kapalit. Si Alvin ay mayroon ng 300,000 higit sa contribution points na inilagay sa kanya, ngunit ang posibilidad ay katawa-tawa pa rin. Nangangahulugan ba ito na mayroong higit sa 2.1 milyong contributions points na itinaya ng mga tao kay Senior Brother Wenyang? Maraming mga alagad ng Saint Land ang natulala nang marinig nila ang postahan mula sa Bronze Flame Elders ng Palace of Death. Hindi ba ito ay sobra? Mukhang mataas ang opinyon ng lahat kay Senior Brother Wenyang.
Ngayon, medyo pinagsisisihan ko ang pagtaya lang ng 2,000 contribution points kay Senior Brother Wenyang. Ang iilang elder mula sa Palace of Death ay malamang na tumaya ng maraming contribution points kay Senior Brother Wenyang. Siyempre. Kung hindi, paano aabot sa 1,000,000 ang bilang ng contribution points na itinaya ng mga tao kay Senior Brother Wenyang? Nang sabihin at tapos na ang lahat, karamihan sa mga alagad ng Saint Land na naglagay ng kanilang taya kay Wenyang ay nasiyahan pa rin sa kasalukuyang posibilidad ng pagtaya. Alvin, kailangan mo bang gamitin ang busog na ito sa death duel sa pagitan mo at ni Wenyang? Kung kailangan mo ito, maaari ko itong pansamantalang ipahiram sa iyo. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong ibalik ang busog sa iyo kung makakaligtas ka. Kung hindi mo gagawin, makukuha ko pa rin ang busog mamaya. Tanong ni Nicholas habang nakahover siya sa langit sa itaas ng Death Arena. Si Alvin ay nakatayo sa tapat ni Wenyang sa Death Arena sa sandaling ito. Nang marinig ito, karamihan sa mga disipulo ng Saint Land ay nalipat ang kanilang atensyon kay Alvin. Tulad ng inaasahan mula sa unang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect. Napakabait talaga ni Elder Nicholas to the point na kahanga-hanga. Tama. Ang busog ni Alvin ay naisangla kay Elder Nicholas. Maaari itong ituring na bahagi ng kanyang pag-aari sa sandaling ito. Hindi masama na tanggihan niya si Alvin kahit hilingin niyang hiramin ito. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na talagang nag-alok si Elder Nagger na ipahiram ito kay Alvin sa kanyang sariling kagustuhan. Ang busog na iyon ay isang saint weapon na naiwan ng isang 9-clawed Divine Dragon. Kung gagamitin ito ni Alvin sa death duel sa pagitan nila ni Senior Brother Wenyang, may posibilidad na mas tumagal pa siya sa laban bago siya mapatay ni Senior Brother Wenyang. Ang mga alagad ng banal na lupa ay nagbulungan sa kanilang sarili. Malinaw na hindi nila akalain na si Alvin ay katapat ni Wenyang kahit sa sun shooting bow. Natural, mayroon ding ilang mga alagad ng Saint Land na nag-aalala. Kung ginamit ni Alvin ang sun shooting bow na naiwan ng isang 9-clawed Divine Dragon, hindi ba ito magpapalaka sa kanya? Sa oras na iyon, hindi ba nasa panganib si Wenyang? Nang maisip nila ito, nagsimula na naman silang magkagulo. Dahil naisanlo mo na ang busog na naiwan ng isang 9-clawed Divine Dragon, hindi mo na dapat gamitin ito. Huwag mong kalimutan na naisanlo mo na ito. Huwag gamitin ang busog na iyon kung mayroon kang mga bola. Alvin, huwag mo kaming gawing masama sa iyo. Para sa kapakanan ng contribution points na kanilang itinaya kay Wenyang, ang mga alagad ng Saint Land na ito ay todo-todo at sinabi ang anumang pumasok sa kanilang isipan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto nila na tila hindi sila pinapansin ni Alvin kahit na sumisigaw sila ng malakas. Agad silang nagalit na parang gusto nilang samuka ng dugo. Bagamat nagkagulo ang mga alagad ng Saint Land na tumaya kay Wenyang, napanatili ni Wenyang ang kanyang kalmado at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkabalisa sa kabila ng alok ni Nicholas na ipahiram kay Alvin ang busog. Bukod kay Alvin mismo, naiintindihan niya si Alvin sa lahat ng naroroon sa eksena. Alam niyang si Alvin ay bihasa sa swordsmanship at hindi archery. Marahil, ang busog ni Alvin ay hindi lamang isang simpleng busog, ngunit kung mas malakas siya gamit ang busog, bakit hindi niya inilabas ang busog noong nakipag-away siya sa dakilang kapatid na senior ng Black Turtle Sanctum na si Hongso, sa Four Symbols Sanctum's first mine dati. Hindi lang iyon, ngunit alam din niya na ang mataas na antas ng opens iba ni Alvin na divine ability ay isang sword type na divine ability din. Dahil dito, halos sigurado siya na kahit na ginamit ni Alvin ang busog na naiwan ng isang 9-clawed Divine Dragon, hindi ito makakatulong kay Alvin dahil hindi siya sanay sa paggamit ng bow. Sa nangyari, tama ang hula ni Wenyang. Salamat sa iyong mabuting hangarin, Elder Nicholas, ngunit hindi ako sanay sa paggamit ng busog. Tinanggihan ni Alvin ang mabuting hangarin ni Nicholas. Sa sandaling ito, napagtanto niya na si Nicholas na hindi rin sanay sa paggamit ng busog na tulad niya ay walang anumang pag-iimbot sa sun shooting bow. Bagamat masasabi ni Nicholas na ang sun shooting bow ay hindi pangkaraniwan at interesado dito, hindi niya ito pinagnanasaan dahil hindi siya sanay sa archery. Bukod dito, siya ang unang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect. Siya ay nagmamalasakit sa kanyang posisyon at hindi magnanasa sa isang bagay na maaaring hindi niya magamit.
Dahil dito, nakaramdam ng kagaanan si Alvin sa pagsangla ng sun shooting bow kay Nicolas. Kung ibang tao iyon, baka hindi siya maglakas loob na gawin iyon. Hindi katakataka na pinili ni Alvin ang sandaling ito upang isala ang mahalagang busog na naiwan ng 9-clawed Divine Dragon. Sa pag-uusapan, hindi siya sanay sa archery. Kasabay nito, ang mga alagad ng Saintland ay tinamaan ng matinding pagkaunawa. Nakahinga ng maluwag ang mga tumaya kay Wenyang. Noong una, tinukoy nila ang sun shooting bow bilang isang sirang bow, ngunit ngayon ay tinukoy nila ito bilang isang mahalagang bow. Ang pagbabago sa kanilang saloobin ay lubhang malaki. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagtatasa ng tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicolas, ng sun shooting bow. Natural, bukod kay Alvin, ang lahat, kabilang si Nicolas, ay hindi alam na ang mukhang malabo na busog sa mga kamay ni Nicolas ay tinawag na sun shooting bow. Mula sa simula hanggang sa katapusan, walang intensyon si Alvin na ihayag ito kahit kanino dahil hindi niya naisip na kailangang gawin ito. Sa kanyang opinyon, ang sun shooting bow ay hindi magiging matagal sa pag-aari ni Nicolas. Malapit na itong bumalik sa kanya. Si Alvin at Wenyang ay nakatayo sa tapat ng isa't isa sa Death Arena. Nag-iipon sila ng kanilang mga lakas, handang sumabog anumang oras. Si Alvin ay isang ordinaryong elite na disipulo ng Fire Worship Sect Saintland na kararating lang sa Saintland hindi pa matagal na ang nakalipas. Siya ay itinuturing na isang bagong alagad. Si Wenyang, sa kabilang banda, ay isang tunay na disipulo sa lupang banal ng Fire Worship Sect sa loob ng maraming taon. Maaari siyang ituring bilang isang veterano dito. Ang iba't ibang mga tao ay lumagda sa isang death pact sa Palasyo ng Kamatayan ngayon upang makisali sa isang duel ng kamatayan. Simulan na. Habang ang tagapag-ingat ng Palace of Death, si Nicolas, ay masiglang nagpahayag, ang kapaligiran sa Death Arena ay naalis. Ang lahat ng atensyon ng mga alagad ng Saintland ay nasa dalawang lalaking nakatayo sa Death Arena. Sa wakas magsisimula na. Karamihan sa mga disipulo ng Saintland ay sabik at may anticipatory expression sa kanyang mukha. Senior Brother Wenyang, all the best. Patayin si Alvin. Senior Brother Wenyang, naglagay ako ng taya na 5,000 contribution points sa iyo kaya huwag mo akong pababayaan please. Senior Brother Wenyang, patayin siya. Patayin siya. Maraming mga alagad ng banal na lupa ang tumayo at umawit ng walang pagpipigil. Parang pinatay ni Alvin ang kanilang pamilya. Karamihan sa mga disipulong ito ng Saintland ay ang mga naglagay ng maraming contribution points para tumaya kay Wenyang. Kung pinatay ni Wenyang si Alvin, makakakuha sila ng maraming contribution points. Dahil sa kadahilanang ito, labis silang namuhunan sa mga resulta ng duel ng kamatayan. Junior Brother Alvin. Si Damaso na nakaupo sa sulok ay napabuntong hininga habang nakatingin sa malayo. Hindi niya kayang panoorin ang susunod na eksena. Sa kanyang opinyon, tiyak na hindi katugma si Alvin para kay Wenyang. Senior Brother Alvin, good luck. Tinitigan ni Gilbert si Alvin at habang ikinakaway niya ang kanyang mga kamay para pasayahin si Alvin. Sa kasamaang palad, bagamat malakas ang kanyang boses, nalunod ito ng mga taong nagpupuri kay Wenyang. Dalawang lalaki ang nakaupo sa section kung saan pinakamagandang view. Ang isa sa kanila ay nagtanong sa isa pa, "Kuya mo, halos lahat ng tao ay walang mataas na tingin sa kanya bukod sa kanyang sarili. Bakit ang taas ng tingin mo sa kanya hanggang sa punto na hiniling mo pa sa akin na tumaya sa kanya?" Ang taong nagsalita ay walang iba kundi ang tunay na disipulo, si Jano. Siya rin ay nireranggo sa ika-27 na lugar sa true ranking ng Fire Worship Sect. Para sa taong pinag-usapan niya, ito ay walang iba kundi si Malcolm na kararating lang sa Saintland kamakailan mula sa White Tiger Sanctum. Naniniwala ako sa kanya. Direkta ang tugon ni Malcolm. Ang sagot niya ay naging sanhi ng hindi makapagsalita si Jano dahil naramdaman niyang walang ingat si Malcolm. Sa sandaling ito, bahagyang nagsisi siya sa pakikinig kay Malcolm at gumamit ng 100,000 contribution points para tumaya kay Alvin. Alvin, hindi ako makapaniwala na talagang naglakas loob kang pumirma sa Death Pact sa akin para makisali sa Death Duel. Talagang hinahangaan ko ang iyong katapangan.
Kailangan ko talagang magpasalamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito para ipaghiganti ang aking nakababatang kapatid. Mapanuksong sabi ni Wenyang habang nakatingin kay Alvin pagkatapos ipahayag ni Nicholas ang pagsisimula ng tunggalian. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang napakalakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Boom! 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 Ang enerhiya mula sa katawan ni Wenyang ay tumangay at nagdulot ng turbulence ng hangin at nagdulot ng isang malakas na bagyo na tila may kakayahang ibagsak ang mundo. Ang enerhiyang lumalabas mula kay Wenyang ay hindi ang Saint Energy kundi ang Saint Origin na kabilang sa isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Ang Saint Celestial Stage ay pinaghiwalay sa 9 na anyo. Ang Saint Celestial First Form ay ang Saint Origin Form. Kapag ang cultivation base ng isang tao ay pumasok sa unang anyo ng Saint Celestial Stage, ang Saint Energy sa katawan ng isang tao ay magiging mas malakas na Saint Origin. 1998. Elementary Devouring Tactic. Habang lumalabas ang enerhiya ni Wenyang mula sa kanyang katawan, ang Sun Saint Energy na naipon ni Alvin sa kanyang katawan ay lumundagin. Sa isang kisap lang ng mata, nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa kanyang katawan at umikot sa napakabilis na bilis. Isang malakas na suction energy ang nagmula sa whirlpool habang sinisipsip nito ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid nito. Boom! 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 Nang ihagis ni Alvin ang Elementary Devouring Tactic at ang nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy ay ganap na nasisipsip niya, ang mga tunog ng pagsabog ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sa mga tuntunin ng kaguluhan, hindi ito mas mababa sa kaguluhan na dulot ng makapangyarihang Saint Origin na lumabas sa katawan ni Wenyang. Assist type na Divine Ability. Si Wenyang na nakatayo sa malayo ay nakita ni Alvin na ganap na hinigop ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid bago ang kanyang Saint Energy ay itinaas sa Intermediate Quintessential Saint Stage mula sa tuktok ng Exemplary Saint Stage sa maikling panahon lamang. Agad niyang pinaikit ang mga mata. Ang katawa-tawang tulong mula sa Divine Ability na ito ay higit na nalampasan ang Treasured Divine Ability ng Asher Dragon Sanctum ng 4-symbol Sanctum. Higit sa lahat, narinig niyang mapanatili ni Alvin ang ganitong uri ng tulong na Divine Ability sa napakatagal na panahon, na mas mahaba kaysa sa isang ordinaryong Assist type na Divine Ability. Gayunpaman, ang kanyang Saint Energy na katumbas lamang ng isang powerhouse sa Intermediate Quintessential Saint Stage ay parang isang clay chicken, hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ko. Sa sandaling naisip ito ni Wenyang, lalo siyang naging tiwala. Gayunpaman, sa kabila ng labis na pagtitiwala, hindi siya gumawa ng unang hakbang. Ito ay dahil alam niyang ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay hindi kasing simple ng pagiging nasa Intermediate Quintessential Saint Stage. Sa katunayan, si Hongsu na ang lakas ay malapit sa Saint Celestial Stage pagkatapos uminom ng ipinagbabawal na tableta ay namatay pa rin sa kamay ni Alvin sa huli. Kahit na ang tunay na lakas ni Alvin ay hindi umabot sa Saint Celestial Stage, ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakalapit dito. Kung ito ay isang ordinaryong friendly match, gagawin ni Wenyang ang unang hakbang upang harapin ang isang kalaban na hindi katugma para sa kanya. Bagamat naramdaman niyang si Alvin ay hindi katugma para sa kanya, dahil sa kadahilanang ito ay isang duel ng kamatayan, kailangan pa rin niyang mapanatili ang isang antas ng ulo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-ingat dahil may kinalaman ito sa kanyang buhay. Ito ang Assist type na Divine Ability ni Alvin. Kasabay nito, ang lahat, kabilang ang tagapag-ingat ng Palasyo ng Kamatayan, si Nicholas, at ang 3 Bronze Flame Elders ay sabay-sabay na inilipat ang kanilang atensyon kay Alvin. Nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata kung paano nasisipsip ng mga whirlpool sa katawan ni Alvin ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid niya sa maikling panahon. Hindi lang iyon, ngunit agad nitong itinaas ang Saint Energy ni Alvin sa Intermediate Quintessential Saint Stage. Nakakatakot na boost. Sa isang kisap mata lang, ang aura ng Saint Energy sa katawan ni Alvin ay itinaas sa Intermediate Quintessential Saint Stage mula sa tuktok ng Exemplary Saint Stage. Bagaman narinig ko ang tungkol sa uri ng tulong na Divine Ability ni Alvin, nakakatuwang masaksihan ito ng sarili kong mga mata. Tama.
Kahit na ang pinakapahalagahan na uri ng tulong na banal na kakayahan ng Four Symbol Sanctums Asher Dragon Sanctum ay maaaring hindi nangangahulugang makapagpataas ng lakas ng isang tao hanggang sa antas na ito kahit na ito ay naiintindihan sa pinakamataas na yugto. Isantibi ang Divine Ability mula sa Asher Dragon Sanctum, kahit na ang Divine Ability na kilala bilang number 1 Assist Type Divine Ability sa ating Fire Worship Sect ay maaaring hindi man lang may kumpara dito kahit na ito ay naiintindihan sa pinakamataas na yugto. Kung ganoon, huwag mong sabihin sa akin ang uri ng tulong na Divine Ability na pinagkadalubhasaan ni Alvin ay talagang katumbas ng numero 1 Assist Type na Divine Ability sa ating Fire Worship Sect. Sa teorya, oo. Ang grupo ng mga alagad ng Saintland na nakaupo sa paligid ng Death Arena ay naging solemn. Batay sa kanilang mga pag-uusap, makikita ng isang tao na lubos nilang iniisip ang uri ng tulong na Divine Ability ni Alvin. Kung hindi pa nauunawaan ni Alvin ang kanyang uri ng tulong na Divine Ability hanggang sa pinakamataas na yugto, hindi ba ito nangangahulugan na ang kanyang Divine Ability ay mas makapangyarihan kaysa sa numero 1 Assist Type na Divine Ability ng Fire Worship Sect? Biglang sinabi ng isang alagad ng Saintland na nakaupo sa isang spectator seat. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng mga nakapaligid na disipulo ng Saintland na tumahimik kaagad. Kung ang kanyang uri ng tulong na Divine Ability ay hindi pa naiintindihan sa pinakamataas na antas, kung gayon ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa numero 1 uri ng tulong na Divine Ability ng Fire Worship Sect. Tama. Ang pagpapalakas sa kanyang lakas ay katumbas ng pagpapalakas ng numero 1 Assist Type na Divine Ability kapag naiintindihan ito sa pinakamataas na yugto. Kung ang kanyang Assist Type na Divine Ability ay talagang may higit na puwang para sa pag-unlad, kung gayon kahit na ang kanyang Assist Type na Divine Ability ay hindi katumbas ng Assist Type na Divine Ability mula sa Black Kshetra Sect, ito ay halos pareho. Binanggit ng grupo ng mga alagad ng Saintland ang uri ng tulong na Divine Ability mula sa Black Kshetra Sect habang nag-uusap sila sa isa't isa. Sa Upper Province ng Dao Martial Saintland, ang tatlong malalaking sekta ay parang mga Leviathan na nangingibabaw sa ibang mga sekta. Sa tatlong dakilang sekta, ang bawat isa sa kanila ay mayroong maraming mataas na gradong divine abilities na may kanya-kanyang lakas. Kunin ang Fire Worship Sect bilang halimbawa, ang pinakamakapangyarihang divine ability nito ay isang nakakasakit na divine ability. Ang nakakasakit na divine ability na iyon ang numero 1 divine ability sa Fire Worship Sect. Ito rin ang pinakapinagmamahalaang divine ability sa Fire Worship Sect. Sa kabilang banda, ang pinakamakapangyarihang divine ability ng Black Kshetra Sect ay isang Assist Type na divine ability. Ito rin ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Kshetra Sect. Kapag ang uri ng tulong na banal na kakayahang iyon ay naintindihan sa pinakamataas na yugto, ang sabi-sabi ay maaari nitong pataasin ang lakas ng isang buong yugto na mas mataas sa loob lamang ng maikling panahon. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng lakas ng isang tao na itaas ang isang buong yugto ng mas mataas? Sa madaling salita, kung ito ay ginawa ng kasalukuyang Alvin, ang kanyang Sun Saint Energy na katumbas ng Saint Energy ng isang powerhouse sa tuktok ng Exemplary Saint Stage ay itataas sa tuktok ng Quintessential Saint Stage sa maikling panahon. Dahil dito, nagsimulang ikumpara ng alagad ng Saintland ang dalawang uri ng tulong na divine abilities. Para sa natitirang sekta ng tatlong dakilang sekta, ang Heaven Divination Sect, ang pinakamakapangyarihang divine ability nito ay isang defensive divine ability. Ito ang pinakapinapahalagahan na banal na kakayahang nasa Heaven Divination Sect. Kung ikukumpara sa pinakamahalagang divine abilities sa Fire Worship Sect at Black Kshetra Sect, ang pinakapinapahalagahan na divine ability sa Heaven Divination Sect ay masikat dahil isa itong sinaunang defensive divine ability na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Umiral na ito bago nabuo ang tatlong malalaking sekta sa Dao Martial Saintland. Ang divine ability na iyon ay malawak ding kinikilala bilang numero 1 defensive divine ability sa Dao Martial Saintland. Whoosh! Isang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang kalangitan sa loob ng 100 metro ng Wenyang ay tila nanginginig habang sa wakas ay lumitaw ang teritoryo na puno ng layunin ng pagpatay. Bahagyang nakikita ng isa ang madugong pulang chi sa paligid ng teritoryo. Whoosh! Whoosh!
Bukod doon, isang alon ng Saint Origin ang tumaas sa hangin sa itaas ni Wenyang bago ito nahati sa dalawa at naging isang mahabang sibat at isang Gigantopithecus. Ang mahabang sibat ay mahigit 30 metro ang haba habang ang Gigantopithecus ay nakatayo sa hangin na parang isang maliit na bundok. Ang laki nito ay kayang takpan ng araw. Saint Origin Consolidated Weapon. Saint Origin Consolidated Beast. Saglit na natigilan si Alvin nang makita niya ito. Sa kanyang opinyon, ang mga ito ay napakababang pamamaraan. Ito ay karaniwang ang upgraded na bersyon ng True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast. Karaniwan, kabilang sa tatlong mahusay na diskarte, ang True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast, at True Energy Consolidated Territory, na pinagkadalubhasaan ng isang martial o Dao cultivator sa maagang yugto, tanging ang True Energy Consolidated Territory lang ang makakasama sa kanya na lumayo ng kaunti. Ito ay dahil sa bandang huli, habang umuusad ang martial tactic, sa paglitaw ng iba't ibang divine abilities, kahit na ang True Energy Consolidated Territory technique ay unti-unting humina. Pag-isahin. Malakas na sumigaw si Wenyang sa susunod na sandali, na naging sanhi ng pagpikit ni Alvin ng kanyang mga mata habang ang kanyang ekspresyon ay naging solemn. Sa hangin sa itaas ng ulo ni Wenyang, ang maliit na parang bundok na Gigantopithecus na pinagsama-sama ng Saint Origin Consolidated Beast ay talagang nabuhay. Inabot nito ang kanang kamay at hinawakan ang 30 metrong haba ng sibat sa kamay nito. Matapos nitong hawakan ang mahabang sibat, biglang nanginig ang matipunong katawan ng Gigantopithecus bago nito pinalo ang sariling dibdib gamit ang kabilang kamay. Thud! 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 Roar! Walang babala, ang Gigantopithecus ay umungal ng malakas. Dumadagandong malakas ang boses nito nang kumalat ito. Nagdulot ito ng pagkut ng noo ng ilang mga alagad ng Saintland na mas mababa ang cultivation base. Kasabay nito, sa ilalim ng mga tingin ng karamihan, ang teritoryo ni Wenyang na puno ng layuning pumatay ay biglang naging pula bago ito umarangkada patungo sa Gigantopithecus. Habang umuungal ang Gigantopithecus, pumasok ito sa bibig ng Gigantopithecus. Tila nilamon ng Gigantopithecus ang teritoryo ni Wenyang. Matapos lamunin ng Gigantopithecus ang teritoryo, walang malaking pagbabago sa katawan nito. Ang dagwang pulang chi ay nagsimulang bumangon mula sa katawan nito at ang mahabang sibat sa kamay nito. Pinalibutan ng dagwang pulang chi ang katawan nito. Bukod doon, ang orihinal na maitim at mapurol nitong mga mata ay naging dugo na rin. Sa isang iglap lang, ang aura ng Gigantopithecus ay tila sumailalim sa isang nakakapanghinang pagbabago sa lupa. Sa ibabaw ng layunin ng pagpatay, nagbigay ito ng isang mapanganib na vibe. Kahit papaano, naramdaman ito ni Alvin. Ito ang katamtamang antas na nakakasakit na divine ability, ang Three Flowers Unification. Kasabay nito, narinig ni Alvin ang mga salita ng maraming disipulo ng Saintland na nakaupo sa paligid ng Death Arena. Sa pamamagitan nito, nalaman niya na ito ay isang medium-grade offensive na divine ability. Ang nakakasakit na divine ability na ito ay umasa sa pinakapangunahing tatlong diskarte, True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast, at ang True Energy Consolidated Territory. Natural, inihagis ni Wenyang ang kanyang Saint Origin Consolidated Weapon, Saint Origin Consolidated Beast, at Saint Origin Consolidated Territory sa halip. Ang medium-grade offensive na divine ability, ang Three Flowers Unification, ay tungkol sa pag-iisa ng tatlong diskarte sa isa para umatake. Itinuring din ng nakakasakit na divine ability na ito bilang nasa top tier sa mga medium-grade offensive na divine abilities. Biglang sumigaw si Wenyang, patayin siya. Sa sumunod na sandali, ang Gigantopithecus na umaaligid sa itaas ng kanyang ulo ay tila nakakuha ng sentimiento nang biglang lumiwanag ang mga mata nito. Agad itong lumipad palabas gaya ng utos. Ang malabundok na katawan ay sumugod patungo kay Alvin sa napakabilis na bilis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.